Nag-almusal na po kayo? Nag-almusal na po? Parang malungkot po kayo, no? Hindi naman. Okay. So, tayo po ay nasa series ng crossover, o nasa tema po tayo ng crossover. So, this whole January, we are encouraging and ma-encourage about isa na mag-crossover, no, sa buhay natin. So, kumbaga, yung New Year, hindi lang taon ang nabago o kalendaryo yung nabago, kundi tayo rin. Amen ba? So, syempre, gusto naman natin ng mga pagbabago. Ayaw naman natin naman natilit ikaw ay ikaw. Tama po ba? Tignan mo sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya, bago-bago din. Okay. Amen. So, mag-pray po tayo. And then, mag-i-start na po tayo para po sa ating week 2. Okay. So, let's start po. Pray po tayo. So, let's pray. Lord, samahan niyo po kami sa aming pag-uusap tungkol sa inyong salita. Maging hamon po ito sa amin, sa aming pagbabagong buhay, O Diyos. At patuloy na maging kalakasan namin ang inyong salita, O Diyos. Ma-enjoy namin yung pag-uusap, Panginoon, at ma-empower po kami, Panginoong Isus. Upang sa pagdating ng panibagong linggo, sa araw ng bukas, meron po kami gagamitin, Lord God, na kalakasan na magmumula sa inyo, Lord God, at sa inyong salita. Holy Spirit, be with us. We humble ourselves to you. Without you, Lord, baliwala lang yung gagawin namin. So, Holy Spirit, be with us, and Jesus be glorified sa aming pag-uusap. Maraming po salamat, Panginoon. Yan po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Week 2 is our... ang week 2 po natin ay Red Light. Ang title po is Red Light. Can you say that again? Red Light. Sa traffic light, nakikita natin may color. Anong mga color? Red, yellow, and green. So usually kapag red, anong ibig sabihin? Ano ulit po? Stop. And sa mga nagbabiyahe po dito, sino po madalas nagbabiyahe dito? Araw-araw nasa daan ka, nasa kalsada ka. Nagbabiyahe ka, taas ang kamay po. Ayan, okay. Okay. Yung iba, kahit pumapasok ka, okay, nagtatrabaho. Okay, so, madalas natin napapansin na sa mga dinadaan natin, may mga red light. At syempre, pag sinabing red, you should stop. At kapag ikaw ay hindi nag-stop, ano mangyari? Meron ka ng kasunod. Okay? May susunod sa'yo. Okay? May uhuhuli sa'yo. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng red light, no? And pagka sa Manila ka talagang ang daming red light dyan, halos magkakasunod. Nung kami po ay nasa Baguio last week, ang bilis ng mga red light doon. Siguro mga 3 sasakyan lang yung padadaanin, tapos red na ulit. Sa mga may sasakyan dito, hindi pa, ang totoo, nakakairita. Di ba? Kapag puro red light. Kasi ang gusto mo, mapabilis yung biyahe mo, kaya lang pag may red light, you should stop. Kasi kailangan mag-stop. Okay? Doon pa sa Baguio, may tinatawag na mandatory stop. Wala silang traffic light. Pag may tumaan na tao, you should stop. Kumbaga, pag may tumaan, yun yung red light mo. Ganun sa Baguio. Kaya hindi ka pwede doon magmabilis. Kasi napakadaming tao. Lalo na po sa may Session Road, dahil yun yung pinaka-busy lugar. Sa buhay po natin, may mga red light din na nilalagay si God. May mga stop signs na nilalagay si God. And praise God, dahil mayroon siyang mga red light sa buhay natin, kasi hindi siya laging go ka ng go. Amen? Naniniwala ba kayo na si God, hindi siya laging Diyos ng go ka lang? Na kahit alam niya naman na mapapahama ka is go pa rin. May mga stop sign siya na ginagawa. May mga stop sign siya na pinapakita sa buhay natin. It is for our security. Okay? And para rin sa ating safetyness. Si God hindi killjoy. Naniniwala po ba kayo na si God hindi killjoy? Actually, siya yung God of joy. Amen? Alam niyo na kahit wala ka namang kahit na anong bagay, wala ka naman lahat ng bagay na gusto mo, pero pag si God nasa iyo, may joy ka eh. Amen? Hindi naman yung katabi, may joy ba? O parang papikit-pikit na. Iba yatang joy ang hinahanap. Okay? And He put limits and boundaries to set things in their rightful place to maintain order. Okay? Kaya naglalagay po siya ng stop sign. Checkpoint. Halimbawa po, checkpoint. Sino dito na-experience ka na bigla kang pinahinto? Wala ka namang kahit na wala kang kahit na anong violation. Pinahinto yung bus nyo, yung jeep mo, yung sasakyan mo. Pinahinto ka, checkpoint. Okay, may mga checkpoint din sa mga kalsada.
And anong purpose ng checkpoint? Siguro yung iba para mamotong or what? Hindi alam. Pero the purpose of a checkpoint is for inspection, right? Kasi baka meron kang mga bombang dala, lalo na kung yung sasakyan is kahina-hinala. Okay, so i-check ka. So may inspection, may dala kang pare-parnalya, di ba? It's for your safety and for the safety of others. Kaya may mga checkpoints. Sige, ganun din. May mga checkpoints sa buhay natin. You should stop and i-inspectionin ka ni God. Kasi may kailangan kang bitawan. May mga kailangan kang huwag nang ipagdalhin sa pagpapatuloy mo sa paglalakbay. Sa buhay natin, ganun din. Amen. May ayaw si God na dalhin mo, gustong-gusto mo. Kaya lang si God, kailangan, kung gusto mo sumunod kay God, kailangan tanggalin mo yung bagay na hindi yung makakabigat sa'yo sa pagpapatuloy mo sa Diyos. So may checkpoint din siya. Speaking about stop sign, may tinatawag din tayong boundaries. Si God naglalagay ng mga boundaries. Limits. Kumbaga, hanggang dyan ka lang, huwag muna ngayon. Naniniwala po kayo doon? Hindi siya yung nasa bangin ka na, o sige, bahala ka dyan. Hindi siya ganun. Stop. Lagi may boundary. Nung kami po'y pumunta sa Baguio, kami po'y tumaan sa Cannon Road, at alam naman natin yung Cannon Road, nababalita yan. Sikat na sikat yan, hindi dahil sa... sige, sabihin na natin maganda yung kasi yung lugar sa Cannon Road, kasi kitang-kita mo yung mga matataas na bundok kaysa sa Marcos Highway. Pero naging kilala rin ang Cannon Road dahil nung unang panahon, ng mga panahon noon is laganap ang aksidente. Nabalitaan niyo po yan? Dahil ang tataas ng tatarik po talaga ng mga bangin dyan. And praise God, nung kami po pumunta, maganda ang panahon. Praise God. At pangalawa, praise God kasi nakita ko may mga barikada na sa gilid, may mga malalaki ng bato na talagang kalahati siguro yung taas doon sa sasakyan nyo para sigurado kahit tumama ka doon, hindi ka mahuhulog sa bangin. And then, sa mga nakalagay na barikada na yon, may kulay na red, may kulay na yellow and black. Black and yellow. Okay? Black and yellow, okay? May mga nakalagay doon. Ibig sabihin, para ito sa kaligtasan mo. Kasi pag lumagpas ka doon, alam mo na kung anong sunod na mangyayari sa'yo. Amen? Si God ganun din. May mga barricade siya na nagsabing, stop ka, huwag kang pupunta dito kasi delikado. Psalms 74 verse 16 to 17. Okay, basahin po natin. So mga may Bible po dito, ni-encourage po namin na mag-crossover na po tayo. Magdala po tayo ng Bible. Kung wala pong pambili, pag-ipunan po, total sa inyo naman po yan. At least hindi lang sa tuwing may church po tayo nagbabasa, kundi everyday. Psalm 74, 16 and 17, the day is yours, and yours also the night. You established the sun and the moon. It was you who set all boundaries of the earth. You made both summer and winter. Praise God, kasi may katapusan ang umaga, may katapusan ang gabi. Amen? Kasi kung puro umaga ka, puro trabaho ka. Kasi most of the time, nagtatrabaho tayo, naglalaba tuwing umaga. And praise God, dahil si God naglalagay ng boundary, ng stop sign sa umaga para makadaan yung gabi at ikaw ay makapagpahinga. Amen? At praise God, dahil hindi naman tayo puro gabi. Amen? Kasi baka puro tulog tayo at nagtatabaan tayo. Amen? Praise God kasi may stop siyang nilalagay sa gabi para makasikat ang araw at makapagtrabaho naman tayo. Balance. Amen po ba? Amen. And then syempre may mga stop conditions na ginagawa sa mga sa winter, sa summer, hindi naman puro laging summer, hindi naman puro bakasyon, o hindi naman puro pasok, laging may stop. Praise God kasi may, lalo sa mga estudyante, may stop ang araw ng pasok. May bakasyon ka. Amen. At sa mga puro bakasyon dito, may stop sign din. Okay, para ikaw naman ay pumasok at magtrabaho. Amen. So ayun po, ang backdrop po na pag-uusapan natin about red lights, it's all about pag-stop. May mga bagay na dapat ang hinto na sa life natin. And ang backdrop po ng ating pag-uusapan is about David and Goliath. Sino dito familiar to David and Goliath? Kilala niyo si David? Yes. Kilala niyo si Goliath? Yes. Amen. So ito po yung pag-uusapan natin. Familiar tayo dito, every time na pinag-uusapan to. So alam natin kung ano yung nangyari, alam natin kung ano yung magaganap, kung ano yung naging ending, ano yung climax. So alam natin. So pero this time, hayaan natin na ito yung message sa pag-usapan natin, ma-encourage tayo. Handa na po ba kayo? Handa na po kayo? Alam niyo po si David,
Pagkatapos niya pong talunin si Goliath, nagkaroon ng crossover sa buhay ni David. Which is ito rin yung gusto kong mangyari sa bawat isa. Ito yung conviction ng Lord sa akin na sabihin ko sa inyo, magkaroon tayo ng crossover like David. Si David, nung tinalo niya si Goliath, alam niyo ba na siya ay dating shepherd boy, isang nag-aalaga lang ng mga hayop o tupa, pero nung tinalo niya si Goliath, ano nangyari sa kanya? Naging hari po siya. Isa sa mga kilalang hari, hindi lang basta hari kung ano, hari ng tondo, hindi. Siya po ay kilalang hari na until now, sa sobrang kasikatan niya, pinag-uusapan pa natin. Amen? At hindi lang siya, isa siyang dakilang hari na hindi lang kilala kung saan, kundi kilala siya sa buong mundo. Sa lahat ng nabubuhay ngayon. And then, mula sa pagiging paslit na bata, siya isang naging magiting na mandirigma. Nung tinalo niya si Goliath. At kung hindi niya tinalo si Goliath, sa tingin niyo po ba, kung hindi niya tinalo si Goliath, magiging siya po ba ay hari? Siya ba ay magiging magiting na mandirigma? Ano po sagot? Ano po sagot? Hindi. The same as we are. Sa buhay natin may mga Goliath tayo. And hanggang hindi natin nalalagpasan yan, hindi po tayo makakapag-crossover. And in our life, may mga to fight and to win and to defeat our Goliath, may mga bagay na dapat tayong ihinto. Doon papasok yung topic natin. Ito yung Goliath natin, gusto natin mag-crossover, kaya alam may Goliath sa harapan natin, hindi ka makatuloy, hindi ka makapag-excel, hindi ka makapag-progress. Why? Kasi may Goliath sa harapan mo. At bakit? Bakit hindi mo matalo? Kasi may mga bagay kang tinutuloy sa buhay mo na hindi nag-work at hindi natatalo yung Goliath mo kasi patuloy mong ginagawa. So meron kang kailangang ihinto. Doon papasok yung red light. May kailangan kang ihinto sa buhay mo para matalo mo yung Goliath mo. Handa na po ba kayo? So babasahin po natin yung story and then i-relate natin sa pag-uusapan natin. First, pag-usapan po natin in 1 Samuel 17, 1-11. Now the Philistine gathered their forces for war and assembled at Soko in Judah. They pitched camp at, basahin nyo na po, between Soko and Azekah. Saul and Israelites assembled and camped in the valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistine. The Philistines occupied one hill and the Israelites another with a valley between them. So may gera po nagaganap, bayan ng Israel at bayan ng Philistine, lagi sila nag-aaway ng mga panahon na yun. Sila yung sikat na lagi mga bansa na lagi nag-aaway. And a champion named Goliath, and ito na po si Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. He was over 9 feet tall. Wow! Sino po nakakita ng 9 feet tall na tao? 9 feet tall. Sa Guinness Book of Record, ang pinakamataas na somewhere in 8 feet. Pero si Goliath ay 9 feet. Okay? I don't know kung gaano kataas yung kisame natin, pero siguro sasaya na yung ulo niya dyan. That is 9 feet. Guys, hindi, take note po, hindi siya 9 feet na payat. 9 feet po ito, nag-gym ito. He had the bronze helmet on his head. Okay? Wear a coat of scale, armor of bronze, weighing 5,000 shekels. Hindi ko alam yung eksaktong sukat, pero tingin ko kilo yan. On his legs, he wore bronze greaves and bronze javelin. Meron siyang sibat, was down on his back. Meron siyang sibat sa likod. Fully armored, may helmet, mandirigma. Okay, hindi siya mandirigmang payat. Mandirigmang masel-masel ito. Okay, this is Goliath. His spear shaft was like weaver's rod, and its iron point weighed 600 shekels. His shield bearer went ahead of him. Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, "Why do you come up and line up for battle? Am I not a Philistine? And are you not the servants of Saul? Choose a man and have him come down to me." Ganito ang nangyayari po, paliwanag ko na lang. Para mas sa natin sa ating salita. Dahil alam ng Philistine army, nalugi sila dahil kilala yung panahon na to, yung Israel, sa lakas ng kanilang army dahil sinasamahan sila ng Diyos. So, alam ng Philistine ito. So, ang ginawa ni Goliath ng Philistine, naghamon ng square.
Sabi, pumili kayo ng isa dyan, ako ang lalaban, square tayo. Hindi na natin kailangan magubusan ng lahi. Square na lang tayo. Kung sino ang matatalo, yung army nung natalong grupo ay magsasubmit sa amin. Kung sino yung nanalo. Ganun yung nangyari. So hinahaman, ito si Goliath, shouting, alam niyo po ba, for 40 days, isang buwan at 10 araw, laging ganun yung ginagawa ni Goliath. Lalabas siya sa kanyang grupo, sisigaw siya sa bayan ng Israel, asan na yung inyong wala pa bang lalaban sa akin for 40 days? Pero yun, natutulig na yung mga tao, yung mga army, and dahil itong mga walang gusto lumaban. Although kilala sila sa kanilang lakas ng army, pero individually, walang gusto lumaban. Okay? And Goliath is like our Goliath. May mga Goliath tayo sa buhay na parang everyday, sinisigawan tayo. Ito yung Goliath is our weaknesses. It could be your addiction. Pwede yung Goliath mo o yung higanti mo sa buhay is yung kahinaan mo. It's either your addiction, hindi ko alam kung ano yung mga addiction natin, may mga vices, may mga bisyo tayo. May mga ugali tayo na hindi natin, hirap na hirap tayong mabago, maalis sa buhay natin, magagalitin ka, ma-pride ka. I don't know kung ano po yung Goliath ninyo. But I'm speaking about the Goliath of our weaknesses. May mga weaknesses tayo. May mga Goliath tayo sa buhay. Na kahit ano yatang gawin mo, hirap na hirap ka. And then parang si Goliath is, itong kahinaan mo, lagi ka sinisigawan everyday. Wala akong pakialam kung nag-church ka. Wala akong pakialam kung nagbabasa ka ng Bible. Wala akong pakialam kung nagpe-pray ka. Mas malaki ako sa Diyos mo at hindi mo ako makakalis sa buhay mo. Nandito ako, mag-i-stay ako as long as I want. Na parang ganun yung weakness natin eh. Na kahit anong gawin natin, parang siya si Goliath, parang wala tayong magawa. And then parang tayo yung army, na wala tayong kahit na anong panlaban. Nagpa-fasting ka, nagre-repent ka, nire-repent mo yung nagsisisi mo, pero darating na naman, balik na naman. Yan yung mga Goliath natin, na nanghirap mag-cross over sa buhay kapag dala-dala mo yan. And here comes David. Tuloy po natin yung pagbabasa. But here comes David. If he is able to fight and kill me, he will become your subject. Tuloy natin doon sa verse 20. Verse 20 na tayo. Okay, verse 20. Early in the morning, David left the flock with shepherd, loaded up and set out as Jesse, or yung tatay niya po si Jesse had directed. He reached the camp as armies was going up to its battle position, shouting the war cry. Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. David left his stakes with the keeper of supplies, ran to the battle lines and greeted his brothers as he was talking with them. Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance, and David heard it. When the Israelites saw the man, they all ran from him in great fear. And then in verse 31, tuloy natin. Okay, verse 31, Saul wala na, 21? Okay. Stop na tayo. So ito si David, pumasok sa story. Inutusin siya ng tatay niya magdala ng pagkain. Dahil si David ay pinakabunso sa walong magkakapatid, so hindi siya pwede sa gera. Dahil siya ay papayat-payat pa noon. At nagpapastol lang siya ng mga hayop. So pumunta siya doon sa gera para mag-supply lang ng pagkain. Wala siyang plano may pag-gera, may pag-away. Kaya lang, nung kinausap na yung kanyang mga kapatid at tinatanong, kamusta na kayo? Kamusta ang gera natin? Panalo na ba? Biglang lumabas si Goliath, sumisigaw. Narinig niya sumisigaw, sinisigaw at minamaliit yung Diyos, minamaliit yung army, yung bayan ng Israel, at hindi nagustuhan ni David yung kanyang narinig. So alam natin yung sumunod nangyari. Siya ay nagtanong-tanong, bakit walang lumalaban? Bakit walang gustong pumalag? Bakit walang gustong tumalo at makipaglaban kay Goliath? Walang gusto, walang sumasagot. And then sinabi niya, sige, ako na lang ang lalaban. Okay? Ako na lang ang lalaban. And so in verse 33, narinig ni Saul, ni King Saul, yung kanyang kagustuhan na lumaban kay Goliath. So ito nangyari. Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him." Ito na.
Ngayon, sabi ni King Saul, hindi ka pwedeng lumaban, bata ka lang eh. Kami ng army, punong-puno kami ng sandata, na fully armored kami, hindi nga kami lumalaban. Ikaw pa, shepherd boy, bata. Mapayat-payat ka pa. So, hindi ka pwedeng lumaban. Sabi si Goliath, yan ay mandirigma simula nung bata pa. Ikaw, bata pa. Yun. So, hindi ka pwedeng lumaban. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep when a lion or bear came and carried off a sheep from the flock. Ito nangyari. Huwag po kayong mag-alala. Ano ko na lang po, pinaparaphrase na sa sarili ko pong huwag kayong mag-alala. Alam niyo po ba na every time na ako ay nagpapastol, at yung sa pagpapastol ko, mayroong umakatake na leon at bear, alam niyo po ba na tinatalo ko sila? In my bare hands. Pinapatay ko sila. At sabi niya, the same God na nag-deliver sa akin from the hands of lion and bear, siya rin yung God na mag-deliver sa akin dyan sa Goliath na yan. Ang taas ng faith ni David. Amen? Amen. So here, and then in verse 37, ayan, yung sinabi. Amen. And then in tuloy natin, ito na. So pinayagan ni Saul. Ito po yung sabi, Saul said to David, go and the Lord be with you. So dahil si David na magpupulit, okay, sige. Nakita niyo yung faith ni David, okay, sige. So he said to David, go, okay, go, humayo ka and the Lord be with you. And then the next verse, ito na po, in verse 45, David said to the Philistines, ito na, nagharap na sila, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you defied. Sabi niya, hinarap niya si Goliath, nag-usap sila. Nagtatalagan sila. Okay? Ganyan naman, pag maglalaban, di ba? Hindi mo kaya, di ba? Pag yung mga salitaan pa, bago yung laban yan eh. Di ba? So ito naman may dialogue si David. Sabi niya, sige, dala-dala mo javelin, sword, and fully armored ka, malaki ka tao mo, nag-chip ka, sige, okay lang. Okay? I come against you. Okay? I come against you in the name of the Almighty, the God of armies of Israel, okay, whom you defy. Okay, and then the next thing na nangyari, ito pa sabi ni, ito pa, hindi pa tapos yung dialogue ni David, sabi, all those gathered here, lahat ng mga tao nandito will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's. And He will give you all of you into our hands. As the Philistines move closer to attack Him, they will run quickly toward the battle line to meet Him. And then the next, reaching into his bag, kumuha siya ng bato sa kanyang bag and taking out the stone, he stabbed in and struck the Philistine on the forehead. Tumama yung bato sa mismong gitna na kanyang noon na walang armor. Yun lang yung part na walang armor, okay? So tumama ito, bumaon, and he fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine with a sling and stone, without a sword in his hand, struck down the Philistine and killed him. Amen. Amen? Alam niyo po, kahit balik-balikan natin yung story, kahit familiar na yung story, every time we hear this, nakakataas ng faith. Amen? Amen po ba? But, kaya nyo na, merong three red lights we can learn from the story, which is magamit natin sa buhay natin. Dahil meron tayong mga Goliath na hinaharap sa life natin, and hanggang hindi mo nalalagpasan yan, yung Goliath na yan, hindi ka makaka-crossover. I assure that. Because if David, hindi niya tinalo sa Goliath, hindi siya magiging king. At hindi siya magiging great warrior. Meron siyang Goliath na dinaanan, pinabagsak, tinalo, bago siya nakapag-crossover. And so, sa buhay natin, may Goliath ka, may weakness ka, and hanggang nandiyan yung addiction na yan, yung vision na yan, hanggang nandyan yung wrong relationship na yan, hanggang nandyan yung bad attitude na yan, hanggang nandyan yung insecurity, hanggang nandyan yung pride, hanggang nandyan yung addiction na sa panonood ng porn and anything. Mabigat at hindi ka makakapag-crossover. So I'm encouraging you, ito tatlo pag-uusapan natin, 3 things to stop in our life sa buhay natin para makapag-crossover tayo. Handa na po ba kayo?
Pakisabi nga sa katabi, handa ka na ba? Okay. Number 1, stop fighting Goliath using Saul's armor. This is number 1. Stop fighting Goliath using Saul's armor. Alam niyo po ba na in verse 38 and 40, nandyan ba? Bago payagan ni King Saul, si David, tumawag kay Goliath, may nangyari. Pinasuot ni Saul ng armor si David. At armor niya, ito po yung story. Then Saul dressed David in his own tunic or armor. He put a coat of armor on him and bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. I cannot go in this, he said to Saul, because I'm not used to them. So he took them off. Nung nakita kasi ni Saul na lalaban ka, ganyan ang ano, okay, sige, papayagan kita, pero lalaban ka, ganyan ang itsura mo. Kumbaga parang pupunta ka ng gera, naka-ballroom ka na ano, suit. Hindi pwede. Inappropriate yung kanyang suot. Kumbaga, pupunta ka ng church, naka-bathing suit ka. Nakukuha niyo po yung picture? So, nung nakita niyo, ganyan ang itsura mo, ganyan ang suot mo. Pupunta ka ng Malacanang. Di ba? Nakapaka ka. Nakasando ka. Malacanang. Nakikita niyo po yung picture? So, si Saul naman is, lalaban ka, ganyan ang itsura mo. So, the common sense, the common thing to do is, ilagyan ng armor. Kailangan mukha kang mandirigma. Pero, na-confuse lang ako dito sa banda na to, dito sa part na, bakit yung armor niya, ang sinuot niya, which is, kung tinitingnan niyo po yung life ni Saul, si King Saul is, siya yung pinakamatangkad nung panahon na yon sa bayan ng Israel. Okay? At malaki yung kanyang pangangatawan. Ibig sabihin, yung armor niya hindi kasya sa isang bata. Pero bakit ganon? Hindi naman sila nagmamadali. Pero kung nagmamadali sila, abutin ba ng 40 days yun? So hindi po sila nagmamadali. So hindi naman siguro litong-lito ito si King Saul na bakit armor niya pa yung pinasuot niya, which is pwede naman siya magpakuha ng ibang armor na kakasya kay David. Pero bakit armor niya yung pinasuot niya? Hindi po ba yung nagtataka? Alam niyo po ba, nung unang panahon, ang armor ng hari ay ibang-iba sa armor ng mga ordinary soldier. Kung puro silver ang suot ng mga soldier niya, ang hari, kulay gold. Laging naiiba. Para ma-identify na, oy, ako ang hari ninyo, nandun yung pride ng isang hari. Pinasuot niya kay David yung kanyang armor para sakali, medyo mabulagan yung mga nanonood, mapagkamalang siya yung lumalaban. Gets? Most of the time, gusto nating lumaban sa nilalabanan natin yung mga weakness natin, mga kahinaan natin, yung mga stronghold natin, yung Goliath natin, suot yung Saul's armor. May mga ibig sabihin ganito. May mga pananaw tayo, may mga prinsipyo tayo ng mundo na ito na kinalakihan natin, na paniwala tayo, at sinasabi natin na, okay, kaya ko namang ma-overcome yung weakness ko sa pamamagitan ng pagpipigil ko sa sarili. Hindi po totoo yun. Kasi yun yung prinsipyo na nakalakihan natin Na okay lang naman magkamali, tao lang naman. Ganun yung prinsipyo na ating nakalakihan. Which is, yes, andun ako. We are human being, nagkakamali. Pero hindi ka lang basta human being, you are a Christian. Amen? And God is with you. Jesus Christ died for you. So hindi ka nalikha ni God para maging talunan. Amen? Pakisabi sa katabi, hindi ka nalikha ni God para maging talunan. And you cannot follow Jesus using the standard of the world. Ito yung we are fighting our Goliath, our weaknesses, gamit yung mga prinsipyo ng mundo, yung standard ng mundo, yung prinsipyo ng mundo. Kaya hindi mo ma-overcome yung weakness mo. Kasi yung mundong ito, ang standard ng mundong ito is to tolerate you
doing your sin. Ganon talaga yung standard ng mundo, yung prinsipyo ng mundo pagdating sa kasalanan. Kaya kapag tayo, we are following Jesus, and then ang sinusundan naman natin is standard ng mundo, you cannot do that. Why? Kasi parang gusto mong pumunta ng Imus, pero ang daan mo is pasilang. Naunahan niyo po? Gusto mo sumunod kay Jesus, pero iba naman yung ginagawa mo. Like David, no? Gusto niya lumaban. Pero hinayaan niya rin na isuot sa kanya yung armor ni Saul. Sinubukan niya naman, naglakad-lakad siya. Sinuot niya siya pa nga nagsuot ng mga helmet at ng ano eh. Naglakad-lakad siya. Pero hindi niya kaya, mabigat. Which is ganun din. Mahirap lumaban kay Goliath kung may mga kabigatan ka. Amen? Mahirap yun. Kaya stop fighting your Goliath using Saul's armor. Hindi ka mananalo. Sa tingin niyo po ba kung lumaban si David, suot yung armor ni Saul, mananalo siya? Matatalo siya. Matatalo siya hindi dahil sa malakas si Goliath. Hindi dahil sa malakas si Goliath o mataas si Goliath o magaling si Goliath. Matatalo siya dahil may suot siyang armor. Gets po? Naunawa po? Ganun din. Minsan natatalo tayo sa Goliath natin. Hindi naman dahil yung tukso is napakalakas. Kasi yung prinsipyo natin mali. Amen? Okay lang naman magkasal, basta hindi ka na natawad. That is the principle of the world. Amen? God is a merciful God. He is a graceful God. Amen ako doon. Pero as long as you know that you are a Christian and you follow God, as much as possible, you hate sin. Amen? Amen po ba? Ito po, ang sabi, in verse 37b and 38, nandiyan yun, no? Sabi na, tingnan niyo po ito, Saul said to David, "Go and the Lord be with you." Pinayagan niya na, okay, sige. I-follow mo yung conviction mo. Pero the next word is, naging complicated na. Then Saul dressed David on his own armor. Ito yung nagpumukaw din sa akin. Ito yung parang parang anong problema doon? Ibig sabihin, tinignan po ito Sabi niya, okay, go. Follow, go and the Lord be with you. Si Lord na bahala sa'yo. And then bigla niyang pinabalik si David. And then sinabi niya na, teka lang, suotan muna kita ng armor ko. Para sinasabi niya, go and follow Jesus. Pero wait, tandaan mo to. Okay lang ito, okay lang na medyo gawin mo to, okay lang na ituloy mo yan, okay lang na suot mo yan, okay lang na gawin mo yan, okay lang na sabihin mo yan. Parang si Satan. Sige, go, follow Jesus. But, okay lang na medyo ikaw ay nagbibisyo, okay lang na medyo ikaw ay nanonood-nood, okay lang na medyo ikaw ay may mga maling relasyon, okay lang yun. Follow Jesus. Parang ganun yung inasabi. Amen? And you cannot fight, you cannot win, you cannot defeat your Goliath kung ganyan yung prinsipyo natin. Naunawaan po? So stop natin. Tigilan na natin fighting your Goliath. You cannot defeat Goliath kapag suot mo yung armor ni Saul. Yung prinsipyo ng mundong ito. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kung hindi magbabago yung isip natin, okay? Kung hindi magbabago yung pananaw natin sa pagsunod sa Panginoon, you cannot discern. You will not know the will of God, His perfect and good will. Hindi mo malalaman yon. The first thing to do is, ano ang sabi? Do not conform. Huwag na tayong sumunod. Huwag na tayong makiuso. Amen. Amen po ba? Alam mo, nauuso sa panahon ngayon, tato. O nagtatato ka. Eh sabi mo, uso naman eh. Eh, tsaka ipapatato ko naman, Jesus. O, balance. You cannot follow Jesus in the standard of the world. Amen. Hindi mo pwedeng gawin yun. Do not conform any longer to the patterns of this world. Amen.
Na sa ganun makita mo yung will ni God. The reason why kapag nagpipray ka, Lord, ano bang will mo, ano bang will mo, ano bang will mo, kaya hindi nangyayari yun. Bakit? Kasi yung sinusunod mo is, nakakonform ka pa rin sa pattern of the world eh. Kaya hindi mo nakikita yung will ng Lord. Amen po ba? Naunawaan po ba ako? So stop fighting your Goliath. You cannot love sin and love God at the same time. You cannot do that. Hindi mo pwede sabihin, Lord, I love you. But mahal ko rin ito. Please understand. Sa gitna na lang ako. Hindi pwede yun. Amen? Amen po ba? Hindi pwedeng ikaw ay nagpo-worship kay God at the same time is nagmumura ka rin ng bonggang-bongga. Amen? Nasa loob ka ng church, you're praising God. Pagdating mo sa bahay, hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng sabay. If you love God, love God. If you want to do your sin, and then magpatuloy ka. Yun yung sinabi ng Revelation eh. Diba? Sa Revelation, kung hindi ka malamig, basta, I wish, sabi ni God, dahil hindi ka malamig, hindi ka mainit, I wish, isa ka doon. Kung malalamig ka na lang. Kung mainit ka na lang. Hindi yung nasa gitna ka, hindi malaman kung saan ka, dahil nahihirapan ka lang. O magpatuloy ka doon kung gusto mo. Magpatuloy ka sa akin gusto mo. Yun yung sinasabi sa Revelation. Dahil kung nasa gitna ka, itutura ka tayo. Yung sinabi ni God. Amen. So hindi pwedeng you love God. Hindi mo pwedeng labanan yung kahinaan mo, yung weakness mo, gamit yung principle ng mundo. Using soul's armor. You cannot do that. You will not win. You cannot defeat your Goliath using the weapons of this world. Anong matatawag nyo sa isang bombero? Papatay siya ng sunog. Okay? May sunog. Tumakbo siya. Pero ang dala niya, flamethrower. Flamethrower. Ano nakakita na yung flamethrower? Apoy yung lumalabas. Papatay siya ng sunog, pero flamethrower yung ginagamit niya. Ano mangyayari? Okay, binubuhos niya gas. Patayin natin yung apoy! Baka mamatay. The same thing, gano'n. Gusto natin, Lord, gusto kong mamatay yung kasalanan. Gusto kong malagpasin yung gulayan. Gusto kong malagpasin yung weakness ko. Pero nandun ka pa rin. Pinupunta ko pa rin. Ginagawa ko rin. Tinetext mo pa rin. Ando ka pa rin. Pag niyaya ka, go ka pa rin. Pag naginit yung ulo mo, mura ka pa rin. Gano'n. So, paano mo tatalo yung gulayan mo? Kung ang sinusundan mo is yung principle ng mundo. 2 Corinthians 10:3 and 4. For although we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have the divine power to demolish strongholds. And we want this kind of power. Yung power na nakakapagpabagsak ng mga stronghold. Yung makakapagpabagsak sa mga Goliath natin. Amen? And that is the divine power. Power came from God Himself. Hindi yan power na manggagaling lang sa pagdidisiplina mo sa sarili mo, pag sa self-control mo, or pagpipigil mo sa sarili. No, it will not work. Pwedeng mag-work yan in the meantime, but hindi yan mag-work forever. Wala forever. Nagigets niyo po ako? Hindi yan mag-work kasi kung totoo nga na kaya nating talunin yung ating Goliath, yung ating mga kainaan sa pagpipigil ng sarili, bakit pa namatay si Jesus? Kung alam niya naman na kaya mo naman palang pigilan yung sarili mo doing sin. Right? Pwede mo lang patulugin, parang amoeba yan eh. Alam niyo yung amoeba po, amoebiasis, yung amoeba. Pwede mo yung patulugin, pero hindi yan mawawala. Nandyan yan, tulog lang yan. Pag na-stir up na naman yan, gigising na naman yan, sasakit na naman yung tiyan mo. The same sa sin. Kung ang pasihan lang natin is pipigilan ko yung sarili ko, yes, pwede mo patulugin yung kasalanan, yung weakness mo, andyan yan, pwede humina ng humina yan. Pero pag na-stir up na naman yan, nandyan na naman yan, masakit sa buhay yan. Amen. So, hindi mo matatalo yan. Fighting and using soul's armor. Sana agad yung maging ano natin, no? Maging prinsipyo natin sa buhay as we follow Jesus. Ito yung lagi natin sinasabi. Like David, ito yung sinabi ni David sa verse 39b. Sabi niya, I cannot go in this. He said to Saul, because I am not used to them. So, he took them. No, ito yung ano, no? Itong prinsipyo ng mundo na I'm not used to this.
I cannot go in this. Hindi ako pwede magpatuloy dito. I'm not used to this. So, ito. Amen? Number 2. And ito yung twist sa number 2. Stop being David. Ulitin ko po yan. Number 2. Ano yung bagay na dapat natin hinto sa buhay natin to defeat our Goliath? Stop being David. This is a twist. Dahil most of the time, pag naririnig natin yung David and Goliath, most of the time, inisip na, I am David, I am David. Yes, I am David, I am strong. I can be David. I will be David. Siguro sinubukan mo na maging David, na like David, I can defeat my Goliath. Pero alam mo, nag-fail ka. Right? Dahil yung weakness na yan, nandyan pa rin sa'yo. Right? Ginagawa mo pa rin until now. Pinapahirapan ka pa rin until now. Hindi ka makakilos ng maayos. Hindi ka makapagpatuloy sa Lord kasi nandiyan pa rin yung Goliath mo. Because lagi ka nag-assume na ikaw si David. Stop being David. That is not good. You will never defeat Goliath if you will not stop being David. Alam niyo po kung sino si David dapat sa buhay natin? Jesus. Jesus is David in the story. Sa story ng David and Goliath, this is the foreshadow that will happen on the New Testament. Dahil sa Old Testament po yan. David is Jesus in the story. Siya po si David, sa David and Goliath, pinoportray niya yung gagawin ni Jesus. Which is dapat si Jesus din, yung David sa life natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, stop being David. Si Jesus yung David sa buhay mo, hindi ikaw. You cannot defeat your Goliath kung ikaw ang sa sarili mo, nilalabanan mo, yung Goliath mo. Hindi ikaw si David. Alam niyo kung sino si David? Si Jesus. Amen? Amen? We need someone that is bigger than ourselves. We need someone that is stronger than ourselves. And definitely, we need someone bigger than our Goliath, and that is Jesus. Kung sarili mo lang, hindi mo kaya. But Jesus, He can. Kaya niya. Amen po ba? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? He can. Because Jesus is bigger and stronger than our Goliath. Jesus is bigger and stronger than our weaknesses, our strongholds. Amen po ba? So Jesus must be your David in your life. To defeat your Goliath, stop being David. Because Jesus is David. Jesus must be David in your life. Siya dapat yon. Huwag mong kunin ito. Hindi ikaw yung deliverer. Amen? Sino ang deliverer? Si Jesus. Hindi dapat ikaw. Many times sinubukan mo na pero nag-fail ka. Nandiyan pa rin si Goliath, sumisigaw pa rin. And for 40 days or more than days or months or even years, nandiyan pa rin yung weakness. Why? Because you keep fighting your Goliath, assuming that you're David, but you are not. Okay? Look at this. Si Jesse, yung tatay ni David, pinadala si David para supplyan ng pagkain at ng pangangailangan yung kanyang mga kapatid. Okay? So as Jesus, pinadala ni God the Father, si Jesus para supplyan yung ating mga pangangailangan. Amen? God the Father sent David, a little boy, paslit na bata, to save Israel noong mga panahon na yon sa kamay ng mga Philistines. So as God the Father, pinadala niya si Jesus into the world to save us. Amen? Nakikita niyo po yung pagkakaparehas? Si David, in just one shot, gamit yung bato, tinalo niya si David. Jesus, in just one shot on the cross, tinalo niya yung sin and death, which is our Goliath. Jesus is David in our life. Amen? Amen po ba? Amen. Siya yun. I stop being David, you are not. If you want to cross over, you must stop over. Kung gusto mo mag-cross over, mag-stop over ka.
Tama na yung pagkakashow, I can do this, I can defeat, I can overcome. No, you cannot. But Jesus can. Kaya niya. Kaya ni Jesus, talunin yung mga kahinaan, yung mga addiction, yung pride mo, yung mga bisyo mo. You can. Kailangan mo lang gawin, surrender your weakness. Like this. Yung sinabi ni David, verse 45 and 47, the battle is the Lord's. Basahin po natin. In 45 and 47, sabi dito, in verse 47, doon po sa baba, for the battle is the Lord. Sinabi niya, hindi ko to laban. Okay? Kaninong laban ito? Kaninong laban? So why we keep on pretending and assuming na this is my battle, na parang sinasabi mo na, Lord, kaya ko to, hindi kita kailangan sa buhay ko dahil kaya ko talunin si Goliath, yung weakness ko, yung kailangan ko, kaya ma-overcome. No, you cannot. Because even David says, sabi niya, the battle is the Lord. Sa kanyang laban nito, hindi ko to laban. Amen? So if you want to defeat your Goliath, if you want to have your cross over in your life, lalo na sa ating mga spiritually sa life natin, stop being David. Because you are not David. And number 3, and this is the last point, and I will end. Stop entertaining your dead Goliath. Verse 15, and yung sumunod pa ng mga verse, hindi ko na nilagay. Tinalo ni David si Goliath. Amen? Amen po ba? May nabago po ba sa story? So, tinalo ni David. Amen? Pinugutan niya ng ulo si David, si Goliath, nung mga sumunod na verses. Tinaas niya, pinakita niya sa bayan ng Philistine, sa army ng Philistine. Ito yung inyong pinagmamalaking hero. Okay? Ito yung pinanglalaban niyo. Hindi na siya nagsasalita ngayon. Pinugutan niya ng ulo eh. Pinakita niya doon sa mga kasama ni Goliath. Tinalo ni David si Goliath. Alam niyo po ba 2,000 years ago, when Jesus died on the cross, when Jesus shouted his last breath, with his last breath, it is finished, pinatawad niya na lahat ng kasalanan mo. Ulitin ko po yun. Nung namatay si Jesus sa krus, pinatawad niya na lahat ng kasalanan mo. Past, present, and future. Everything is forgiven. Kaya lang ganito ang problema. Okay, kung pinatawad niya na ako, bakit hanggang ngayon nagsasuffer pa rin ako? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin to? Kung pinatawad niya na ako sa lahat ng kasalanan ko, dapat wala na to. Bakit nandito pa rin? Goliath is dead. Sin is dead. Sabi yun, sinabi sa Bible, no? Sin and death ay tinalo ng Diyos, ni Jesus, nung namatay sa krus. And that is our Goliath. Pero kahit na gano'n, kahit na dead na yung Goliath, deadly pa rin siya. The moment you step in, sa fang niya, sa kanyang pangil, sa pangil ng kasalanan, pwede ka pa rin ma-poison. Let me illustrate this para makuha niyo yung sinasabi ko. Alam niyo po ba yung ahas? Nakakita na kayo ng ahas? Okay. Alam niyo po ba yung ahas, kahit patayin niyo yan, kahit after 2 months na napatay niyo siya, nandun siya, the moment na natapakan mo siya sa ulo at na tumusok yung kanyang pangil sa iyong paa, pwede ka pa rin malasok. Pwede ka pa rin mamatay. Pero patay na yun. Nagigets po? Ganon din sa kasalanan. Even though tinalo ni Jesus yung sin, and then the moment you step in, the moment na pumunta ka pa rin, the moment na ginawa mo pa rin, deadly pa rin yun. Naunawaan niyo po? Nakakita na kayo ng zombie? Zombie. Wala naman siya na ngayon, pero mamaya sa TV. Alam niyo, zombie, patay yan eh. Pero the moment na lumapit ka, patay ka. Gets? Naunawaan niyo po? Ganun yung kasalanan eh. Although tinalo niyo siya ni Jesus 2,000 years ago, tinalo niya yung mga Goliath natin. Pero the moment na lumapit ka, patay ka. Si God ba naglapit sa iyo doon? Hindi. Yung free will mo, yes. Kasi ginusto mo eh. Amen?
So let me share about forgiveness and repentance. Kasi madalas natin pinag-uusapan yung forgiveness and repentance. Nung si Jesus ay namatay sa krus, pinatawad niya tayo. That is forgiveness. Imagine this. Halimbawa, ikaw ay nasa loob ng isang kulungan at yung kulungan na yun ay kulungan ng kasalanan. Nakakulong ka sa sarili mong kasalanan. Sundan niyo po ako ha. Nung namatay si Jesus, pinatawad niya tayo. Binuksan niya yung kulungan. In-unlock niya yun. Okay? Andito. Forgiveness means God has unlocked the prison doors of sin that enslaves us. Repentance makes us acknowledge that we are in the prison cell of sin, but can walk out free. Naunawaan niyo po? Pinatawad ka na ng Diyos, tinalo na God yung gulayan mo. Tagal na yung mga weakness mo. But you need to repent. Ang repentance is, you are acknowledging, ina-admit mo na oo nga, nakakulong ko sa kasalanan, I am a sinner, pero dahil alam ko na pinatawad na ako ng Diyos, naka-unlock na yung door, pwede na ako lumabas. That is repentance. Lalabas ka sa buhay mo dati. Amen po ba? Pero bakit ganun? Balikan natin yung tanong. Bakit ganun? Naghihirap pa rin ako. Pinatawad na pala ako eh. Nandun na po ako. Pinatawad ka na. Ang kulang po sa inyo, sa atin, is repentance. Although naka-unlock na yung door, at pwede ka na lumabas na anytime, nag-i-stay ka sa loob, and you're saying na, bakit ganun? Naghihirap pa rin ako. Hindi na nakagagawa ni God yan. Because your Goliath is long dead. Matagal na tinalo ni God, ni Jesus, yung Goliath mo. The reason why you keep on suffering, nandiyan ka, naghihirap ka pa rin, is because nag-i-stay ka sa loob, ayaw mo lumabas eh. Amen po ba? Amen po ba? Gising pa po ba tayo? So if you want to be free and enjoy this life with God, and really really live the freedom na binigay sa atin ni God, because Jesus defeated our Goliath long time ago. Repent. Kaya nga everyday, ito po sa akin lang to, ewan ko po sa inyo, pero everyday, dapat yung repentance lifestyle. Hindi siya one moment in time. Na, nag-repent naman ako last 1860. Tagal na nun. So, hindi ko na kailangan mag-repent. No, every day you should repent. Because every day, nandyan yung Goliath pa eh. Although dead siya, patay na siya, wala na siyang power dapat sa'yo, pero pwede ka pumasok ulit. Amen? Amen po ba? Romans 6, last 2 verse, and then last 3 verse, and then I will end. Romans 6, 9, and 10. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. The death He died to sin once for all. The life He lives to God. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng hilingin kay God na, Lord, talunin yung Goliath ko. Please, dinalo niya na ining. Dinalo niya na po 2,000 years ago. The reason why parang buhay na buhay pa rin si Goliath sa'yo kasi kasama mo pa rin si Goliath, ayaw mo lumabas eh. Kulang sa repentance. Walang repentance. And you are already forgiven by Jesus. He has already defeated your Goliath. Do not entertain it anymore. Huwag mo nang i-entertain. Don't play it around. Amen. Huwag tayong Ako sinubukan ko po ito sa life ko, and this is a personal confession. May weakness ako, may Goliath ako, and I know na pinatawad na ako ng Lord doon, pero dumating yung time na in-entertain ko ulit. Dumating yung time na parang, sige, kaya ko naman, total, matagal ko na naman overcome, so kaya ko na yan. The moment na in-entertain ko, na-enslave na naman ako. The same siguro sa atin. Kung tayo masyadong confident sa mga weaknesses natin, because Goliath, even though he is dead, but still he is deadly. The moment you step in. John, pakita ko lang po ito, run away and stay away to your dead Goliath. Pakisabi nga po ito, run away and stay away to your dead Goliath. Hindi ka lang basta tatakbo palayo, stay away. Keep distance. Amen? Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, distansya kapatid. Amen. And John 3:17 to 18,
For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son, and that is Jesus. Si Jesus, hindi siya pumunta dito para i-condemn o usikin tayo. No. Isa-save na tayo, right? And those who believe in Jesus ay hindi na condemned. Pero yung mga hindi naniniwala kay Jesus, stands condemned already. Pero hindi si Jesus nagko-condemn. Kinokondemn na nila yung sarili nila. Why? The reason why they don't believe. Because forgiveness is very true. Ang kulang is repentance. Amen. Amen po ba? Amen. Romans 8, 1 and 2. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the love Spirit who gave us life has set you free from the law of sin and death. Jesus set us free from our Goliath. He is the one. He is our David. So let me summarize. Ano yung 3 stoplights na dapat ihintunan natin for us to defeat our Goliath and para magkaroon na tayo ng crossover sa life natin? Number 1, ano yung po yun? Stop fighting Goliath using Saul's armor. Okay? Number 2, stop being David. You are not David. Sino si David? Si David, si Jesus ang tatalo sa mga Goliath sa life mo. And actually, tinalo niya 2,000 years ago. Amen? And then number 3, stop entertaining your dead Goliath. The Goliath, your Goliath is long dead. Ano man yung weakness ninyo? Ano man yung kahinaan natin? Matagal na yung tinalo ni God, 2,000 years ago. But you should stop entertaining. Kasi kahit patay na yan, nakakamatay pa rin yan. The moment na pinaglaruan mo, pumunta ka, ginawa mo pa rin, ginawa mo na naman, nagstay ka na naman, mamatay pa rin. You should repent. Amen? And as we end, as I end this, I'm encouraging everyone. Every day you should repent, because repentance is a lifestyle. Pag sinabing repentance, you love God and you hate sin. Amen po ba? Ano ulit yung repentance? You love God and you hate sin. Hindi pwedeng you love both. Hindi pwede. So you should repent. Amen? And that is our week number 2, red light. Amen. So yun lang po. God bless po.